Di pa po. Di siguro sila yung nag-order. Akala nila bayad na sa GCash. Dito minsan tayo natatagalan eh. Pagka ganitong pinadala lang. Yan. Baka tawagan pa nila yung nag-order. Medyo tatagal tayo ngayon. A few moments later. Para i-confirm nila kung bayad na. Ito. 175. Ay, wala na akong bariya. Ay, ma'am, di ba nagbabayad naman kayo sa online? Okay lang po ba yung sukli mapupunta sa wallet niyo? Ano po? Yung sukli niyo po mapupunta sa wallet Kasi ng Foodpanda. Dito po. Okay. Kayo, sa inyo po ba account yung pinang-order? Ay, sa mismong account? Opo, sa mismong. Bali, ang magiging sukli niyo po, 175. Meron po kasi kami dyan top-up eh. Bawa, walang bariya. Pipindutin na namin yung add yung gauge. Tapos yung binayad nyo, 500. Tapos ito yung change amount. So yung 175 po, mapupunta po dun sa wallet nyo nung pinang-order nyo dito. Okay na pa. Thank you. Apo. Yun o. Oop. Dalawang order. So yun ang unang customer natin na pumayag sa top up. Ibig sabihin ng top up, halimbawa wala tayong panukli. Tulad yan, wala akong cash collected kasi kakabiyahe ko lang. Wala akong panukli. So 500 yung pera nila, ang sukli 175. So napunta yung 175 doon sa wallet niya sa Foodpanda. So pag mo-order siya, yun, pwede niyang gamitin yun. So pumayag naman siya. Yung iba kasi hindi pumapayag eh. Yan, pinakita ko naman yung process doon kay ma'am, kaya kung ano yung mangyayari pagka nag-top up. Halimbawa walang panukli. Alright. So, sana may natutunan kayo for today's video. Ayan, kung paano yung halimbawa walang panukli. Kung sakaling buo ang pera ng customer at wala kang panukli, yun, gamitin mo yung top up. Pindutin mo yung I don't have change. Tapos yan, pindutin mo lang yung pera ng customer kung magkano. Tapos, ang mangyayari kasi noon, siyempre mapupunta sa'yo yung 175, di ba? So, mag-a-add siya dun sa negative mo sa wallet. Kasama mo siyang i-remit kay Foodpanda. Yan, after ng yung duty. Or kapag bago umabot ng 3,000 yung wallet mo, kailangan mo nang i-remit. Yan. May mga nagtatanong din kasi kung kailan daw ba magre-remit, pagkatapos daw ba ng ship. Yan. May nagtanong nun, nabasa ko. So, yun, na-replyan ko naman siya. So, para lang sa mga hindi pa nakakaalam, ang pagre-remit kasi, once na meron kasing maximum ang ating wallet sa Foodpanda. So, yung wallet, doon pumapasok yung mga kinolect mong cash or yung mga binabayad ni customer sa'yo. Ayan. Once na umabot siya ng maximum of 3K, dati 4K eh. Binawasan ni Foodpanda eh. Naging 3K. So, iba-iba kasi ng ng update si Foodpanda. Bago umabot ng 3K, kailangan ma-remit mo na sa 7-Eleven. Yan. Sa mga nagtatanong paano mag-remit, meron na tayong video sa ating YouTube channel. So, panoorin nyo na lang kung paano mag-remit sa ClickApps or sa GCash. Yan. Meron tayong mga upload nyan sa channel natin. So, pag naman, ano mangyayari pag lumagpas ng 3,000 yung wallet mo? So, bibigyan ka ng compliance sa inbox mo sa may Foodpanda Rider na application na cash block ka na. Ibig sabihin ng cash block, hindi ka na makakatanggap ng mga order na cash on delivery. So, yung mga marireceive mo na lang, yung mga paid online na deliver. So, yun. Ganun lang, guys.
Ganun lang mga kapanda. Kaya ingat tayo palagi at ride safe, ride safe. Bye-bye.